Pagdating sa pagkain, lalo na kung alam kong masarap mga mi, gusto kong bilhin at the same time gusto ko ring gawin. Lagi akong kumakain ng ice cream na mochi mga mi, tapos diba nauuso rin yung mga mochi na may iba't ibang flavor. Sabi ko nang panagbenga, titikman namin yun kaso hanggang ngayon hindi pa kami nakakabili. Kaya naman heto mga mi, ako na nga lang ang gagawa. Balik kailanganin lang naman ng glutinous rice flour mga mi, ito yung magiging mochi niya at ganito nga yung paraan ko sa pagluto nito. Sa mga napanood ko kasi 3 ways mga mi para maluto yung glutinous rice flour. Yung iba kadalasan steamed tapos meron ding microwave mga mi. Ako para maluto ng husto, ginanito ko na lang. Inggo mochi nga ang gagawin ko mga mi, kaya naman nag-slice na rin ako ng mangga dito. Bibili kasi ako ng mochi tapos i-review ko lang mga mi. Parang ang bilis naman nun. Kaya ako na lang mismo ang challenge sa sarili ko mga mi. Gagawin ko na nga lang po yung mochi. Magtotosta ako ng konting glutinous rice flour dito mga mi para nga po sa pagbibilog natin ng dough hindi didikit-dikit. Balik kakailanganin mo nga lang pala ng mahabang pasensya dito mga mi. Heto dito talaga ako natagalan as in. Sa totoo lang mga mi, hindi ko nakuha yung pagka-smooth at glowing nung mochi kasi grabe. Parang susukuan ko na nga pero hindi. Tutuloy natin to kasi alam kong magagawa ko. Bali ayan, hiniwa-hiwa ko na yan siya mga mi. Ayaw ko nang maghimas-himas pa. Namitan ko lang pala ito ng malinis na baso mga mi dahil wala pa naman akong rolling pin para mapitpit yung ating dough. Dito nga parang konti-konti naman nang nagiging maayos. Siguro kulang lang talaga sa masa to. Pero kasi halos ilang oras na ako dito kaya naman 5 piraso lang din talaga yung nagawa kong ganito mga mi. Kala ko nga mga mi pag ganito okay na natapos ko na pero hindi. Matcha-challenge na naman tayo sa pagpapalaman. Everwhip nga pala yung gamit ko dito mga mi. Bale ginamitan ko lang ng mixer para nga po maging sticky ito. At dito nga kung kailan patapos na talagang malapit na sa katotohanan. Nako mga mi. Lumulusot naman na yung Everwhip, hindi mabilog ng husto. O diba, challenge kapag nalalaman ha. Pero sabi ko nga mga mi, yung 5 piraso, talaga namang nagawa niya ng paraan. I-freezer na natin to at mamaya pwede na yan kainin. Ay, inikot ko talaga ang buong palengke ngayong araw mga mi, kaya samahan nyo ko for today's video dito sa may pasalubungan. Nandito tayo ngayon sa black market mga mi, na kung saan andito yung mga pasalubong galing Baguio. Andito ang iba't ibang uri ng mga pasalubong katulad ng ubi jam, strawberry jam, ganon. Dito madalas pumupunta ang mga turista sa black market para nga bumili ng mga pasalubong nila. Dito din matatagpuan sa black market yung mga chop suey set, mga strawberry mga mi. Andito din mga mi yung iba't ibang mga prutas. Makikita nyo lang yan kapag pupunta kayo dito. Heto nga, nakakita ko ng malalaking strawberry. Merong per kilo, meron din namang pang biyahe. Ganyan yung style niya. O diba, may idea ka na kung saan pupunta kapag bibili ng mga pasalubong from Baguio. Halos lahat siguro nandito na mga mi. Kaya yun lang for today's video. Sana nakatulong. Bye! Asa nga tayo dito sa may flower shop at ipapakilala ko sa inyo ang gumagawa ng customized na flowers. Makikita nyo sa screen ko mga mi ang mga nagawa nila, kaya naman tara, puntahan natin. Hindi lang sila syempre nagko-customize, may flower arrangement din sila sa patay, birthday, kasal, at iba pang mga okasyon mga mi nakakailanganin ng bulaklak. Ito yung kanilang page at dito nga pala sila matatagpuan sa number 5. Ayan ha, pag magagawi kayo mga mi, stall number 5 po kayo pupunta. Ito sa flower shop sa may palengke ng Baguio, madalas na sold out mga roses. Hindi ko lang natanong kung magkano na ba per bundle neto mga mi, pero makukuha nyo rin naman talaga siya ng wholesalan. Blooming na blooming ang mga bulaklak dito, talaga namang ang yayabong mga migong magagawi kayo ng hanger market. Ito pababa lang to mga mi, flower shop na yan. O siya, yun lang mga mi. Bilihan ng mga banner, balloons at mga kakailanganin pa sa mga party-party mga mi, meron dito sa may JKR. Alam nyo ba, dati malapit lang kami dito, taga Zamora lang kami mga mi, lagi kaming napapadpad dito. Lalo pag sobra ang pera, nako mga mi, may mga affordable na kaya lang ng mga estudyante din na bilhin dito. Kung mahilig kayo magpa-giveaways, lalo kapag may party-party o kaya kahit anong okasyon mga mi, may mga mura dito na talaga namang makukuha
makukuha lang natin wholesale. Or on toys and accessories at iba pa mga mi. At sa taas nga neto, dito naman yung grocery, toys at candy store mga mi. Dito naman nila kinukuha yung mga pangbenta sa labas ng school. Lalo na sa mga ibang tindahan na kung saan madaming bata sa kanila mga mi. Nako, mabenta yung mga to. Kung ayaw nyo sa online mga mi, meron din dito, kompleto din talaga sila. Di rin naman nagkakalayo ng presyo mga mi. Mas maganda din yung makita natin mismo yung product. O diba? Kaya kung negosyante ka, lalo kung may store ka, malapit ka sa school mga mi, naku, pumunta ka na dito sa may JKR. Lahat ng hanap mo pambata mga mi, meron dito. O siya, yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Bye!